Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at heto po no, pag-usapan natin itong interview ni dating spokesperson at dating legal counsel ni former President Duterte na si Attorney Panelo sa nangyaring impeachment trial kahapon kung saan itong si Milvin Matibag ay parang ginugulo niya itong impeachment. Nagrereklamo na nga itong mga Cayetano patungkol dito kay Matibag, yung pag-investigate ng SEA Games na sports complex na ito po ay dati nang inimbestigahan nung panahon ng senador pa itong si Drilon. At ano naman yan, nasagot naman lahat yan ni SP da, dating Senate President Cayetano. Okay? Nasagot yan ni Cayetano lahat at hindi raw dumadaan sa bidding, ganun ganyan. Pinagtripan na naman nila itong mga ginagawang mga nakaka-proud nga yung SEA Games, di ba? Kung tutuusin. Pero ewan ko ba, bakit pinag-initan nila yung magandang ginagawa ni Duterte? Lahat na lang siguro kasalanan ni Duterte. Kaya nga, ipinagtanggol ito dati ni Senador Alan Peter Cayetano at ngayon, ginugulo ni Matibag. Okay? So, maganda po ang punto nitong si Attorney Panelo dito sa video na ito. Yan po ang dapat nating pakikinggan kasi po, yung mga dilawang bobo, yung mga pinklawang bobo, mga loyalistang bobo, ayaw makaintindi. Kasi yung pinipilit ninyong ayaw makaintindi, mas malala pa kayo sa bobo. Yung bobo talagang bobo yan kasi hindi mo talaga alam. Pero yung pinipilit mong alam mo pero hindi mo talaga i-inject sa utak mo, yan mas malala pa yan sa bobo. So dito, maganda itong pakinggan natin itong si Panelo para naman ay magising-gising naman kayo konti. At doon pa, nagtrending pa yung payo ni Angel Locsin kay Robin Padilla. Sabi ko, ang kakapal ng mukha ni Angel Locsin magpapayo kay Robin Padilla. Anong alam mo sa politika, Angel? Di ba? Yan, pag-usapan rin natin yan mamaya kaunti, no? Kasi po, itong si Angel Locsin, mag-artista ka na lang, huwag ka nang sumali dito. Hindi ka nga maka-comment dyan sa issue ng flood control tapos payo-payo ka pa kay Robin Padilla. Iwan ko sa'yo, Angel Locsin. So, yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, paki-like, paki-share itong video natin para makatulong tayo na aabot ito sa mga kapwa natin Pilipino na malaman po ang katotohanan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang subscription sa YouTube, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? At guys, meron po akong sa inyo, i-introduce. Ito, tumbler ito, no? Hydro Flask tumbler, ito yung ginagamit ko araw-araw kung saan ako pupunta. Lagyan mo ng yellow o yung tubig na cold water ay matagal na iyang 24 hours na yan na malamig yung water ninyo, no? At ito rin yung ginagamit ni Vice President Inday Sara Duterte na tumbler, no? Hydro Flask na 24 ounce, okay? Yan. Ilalagay ko sa link sa mga gustong bumili dito. Medyo may kamahalan ito, no? Pero ito yung ginamit ni BP Sara. Sa mga gusto lang bumili nito, no? Mga around 2,000 pesos plus ito. Ilalagay ko yung link dito kung saan kayo bibili, okay? Ito, kasi yun ang ginagamit ko. Ito yung color na ginagamit ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay, so, babati muna ako Mazlan Alviar, buenas noches, Don Mar TV watching from Malaysia. Thank you. Harold Kanama,
Good morning, Sir Donmar. Salamat po sa mga vlogs mo. God bless po. Watching from Consolacion, Cebu. God bless rin sa inyo, Sir Harold. Maayong gabi, Sir Donmar TV. Yan ang sabi ni Leads. Ayan, thank you. Fidel Apare Jr. Mr. Noted, baka hindi mo alam, kahit sa basketball may house rule. Pag hindi tama ang ginagawa mo sa loob ng court, ma-technical ka. Sa'yo, wag higpitin ang technicalities. Ayan, maraming salamat Fidel Apari Jr. Ayan, yan ang comment niya patungkol dito kay sino to? Si Bob Aquino ba yung comment diyan na wala na raw technicalities. Procesarobidiso. Ayan, OMG SP Gatchalian, what is your role? Wala, kahoy-kahoy lang siya. Flower base. Okay, so yan po ang Thank you sa mga nagko-comment diyan. Thank you. Ito po, pakinggan po natin itong si Attorney Salvador Panelo patungkol dito sa si Matibag, no? Na nanggugulo ngayon dito sa impeachment trial. Ito po yung reaction ni Attorney Panelo patungkol dyan. Pwede palang i-contempt may powers ang Senado, i-contempt na lang raw di umano itong si Matibag. Ito, play natin. I-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinumpi na, hindi ka pumunta, contempt mo kagad yan. Hindi na dapat pinag-uusapan, automatic manifestation, kesa tali mo pa yung sulat. I-file mo na lang, tapos ang usapan, huwag mo istorbe ng direct examination o cross-examination ng proceeding today. Ganun. Kasi ang tingin ko dyan si Matibag, lumalaki na talaga ulo ni Matibag Ganun dapat ang mga presiding officer. Pinalagan nga ng ilang senator judges itong hirit kasi nga nung nakaraan or nung recently na Attorney Sal ay nalaman natin sa balita na gustong magpa-advance itong si NBI Director Melvin Matibag as witness na tumayo doon sa impeachment trial court. Kaya pinalagan na ilang senator judges yung kanyang hirit na agad paharapin sa impeachment court dahil nga sa nakatakda nitong biyahe sa abroad. Alamin natin ang ulat mula kay Angel Pastor. Bago pa man magsimula ang ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagsalang ng ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI BARM Regional Director Jeremy Lotto, hiniling ng prosecution panel na mauna ng tumestigo sa July 14, Martes, si NBI Director Melvin Matibag matapos ang pagtestigo ng kanilang ikalawang witness nitong Lunes. Nakatakdang humarap sa Martes sa witness stand si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Batay sa liham ni Matibag, kailangan umano nitong dumalo sa isang regional convention sa Thailand. Dahil dito, hiniling nitong maisalang siya sa witness stand sa mas maagang petsa. Your Honors, the prosecution is in receipt of a letter dated July 10, 2026 from NBI Director Melvin A. Matibag requesting that his testimony be scheduled or calendared at the earliest setting, considering that the National Bureau of Investigation, Your Honors, has been invited by the Federal Bureau of Investigation in coordination with the Royal Thai Police for a regional summit on scam center compounds and transnational organized crime. Ngunit pinalaga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang kahilingan ng prosekusyon. Ayon kay Cayetano, hindi ito magiging patas sa mga senator judges na kinailangan... Kasi ang point ni Cayetano dito, dapat respetuhin natin ang Senate Court. Pinatatawag siya bilang witness. Parang binabaliwala lang ni Matibag. Hindi niya binibigyan ng importansya Okay? So yan po ang nangyayari. So parang kinall out itong si Matibag ni Senator Alan Peter Cayetano. Kinall out niya. Tapos, the following day, nalaman na lang nila, gagawa ng investigasyon si Matibag patungkol doon sa Southeast Asian Games Sports Complex. Na pinadadawit sina Cayetano.
may connection ito kay Cayetano. Dati na itong inimbestigahan pero ngayon, binuksan na nila naman ulit ito. Yan ang very obvious na pamumulitika. Wala nang respeto ayon kay Salvador Panelo, mamaya pakinggan ninyo, pwede palang makontempt itong si Matibag. Selahin ang kanilang mga biyahe sa loob at labas ng bansa upang unahin ang impeachment trial. Giit pa niya magiging masamang proceeding ang pagbibigay ng espesyal na konsiderasyon sa isang testigo. Find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. We put aside so many important things, and then one witness who is in the government, who is a bureau head, will tell us sorry, but because he has to be with the FBI, siya na yung mauna tomorrow. That might be a bad precedent. Nilinaw naman ni Presiding Officer Cheese Escudero na wala pang inilalabas na sabina laban kay Matibag kaya hindi pa ito obligado na humarap sa impeachment court. Tutol din ang defense panel sa hiling ng prosekusyon. Ayon kay Attorney Mark Vinluan, labag ito sa rules ng impeachment court, particular sa 5-day witness rule. Maaari rin anyang maapektuhan ang karapatan ng depensa na makapaghanda para sa cross-examination ng mga testigo. We would have to oppose. It will be in violation, Your Honor, of the impeachment court's directive that was given last week, insofar as the identities of the witnesses and as well as the order of the presentation. Number two, Your Honor, it will be, again, as mentioned by Senator Judge Cayetano, a violation of the 5-day notice rule. Sinang-ayunan din ni Senate President Sherwin Gatchalian na naging pahayag ni Senator Judge Cayetano. Ayon kay Gatchalian, ang biglaang pagbabago sa schedule ng mga testigo ay may epekto sa paghahanda ng bawat panig. Hindi rin anya ito makatarungan sa mga senator judges na ginugol ang kanilang weekend sa pagre-review ng mga dokumento, paghahanda para sa cross-examination at ang pag-aaral ng presentasyon ng mga testigo batay sa naunang itinakdang schedule. Sinusuportahan ko po yung statement ni Senator Judge Alan Cayetano dahil hindi lang naman po yung counsels ng prosecution at defense ang naghahanda, pati mo mga senator judges naghahanda rin. Kaya napakahirap naman po na naghahanda ho tayo pero biglang may mga ganitong suppression na hindi ho natin paghahandaan at hindi naman ho yan magiging maayos at patas para po sa ating mga senator judges. Ayan, by ads pa. Pasensya na Tong ino. Ayan. Play natin. Patuloy. Samantala, hiniling ng defense panel na mabigyan sila ng kopya ng imbitasyon ni Matibag sa nasabing forum upang mapatunayan ang dahilan ng kahilingan nito. Inatasan din ni Presiding Officer Escudero ang House Prosecution Panel na isumite sa impeachment court ang liham at iba pang kaugnay na dokumentong ipinadala ni Matibag. Pasado 8:00 ng gabi natapos ang Day 4 ng impeachment trial at bago mag-adjourn, iminungkahi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ipatawag si NBI Director Matibag sa susunod na Lunes 2:00 ng hapon para tumestigo. At kung hindi matapos sa araw na iyon ang cross-examination, sabi ni Gatchalian, pwede naman siyang ipatawag ulit pagkatapos ng kanyang official travel sa Thailand. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Ano po masasabi niyo doon sa isyong yan, Attorney Sal, na kung halimbawa ay pinayagan nga ng Senate Impeachment Court yung pagpresenta ni NBI Director Melvin Matibag na maaga siya na maging witness. Ano po ang implication nito, Attorney? Ayan, tingnan mo yan. Yan ang isa pang reason kung bakit nadidelay. Kasi kung ako ang presiding officer, hindi ka makapag-manifest doon tungkol dyan sa witness mo Sasabihin ko sa'yo, just file your motion or whatever manifestation you want. Tuloy mo yung trial. Huwag nyo kami istorbin sa problema nyo sa pag-present ng testigo nyo. May rules tayo, sundin nyo. Ganun lang kasimple yun Correct. Pag hindi siya dumating, i-contempt siya. Tapos ang usapan, wala. Ang haba ng katakot-takot ng mga discussion ng walang kasaysay. Saysay. Yan ang problema. Yan, dito magaling si Attorney Panelo Pwede palang gawin yun ni Cayetano na i-contempt kagad si Matibag. I hope na itong si Alan Peter Cayetano marinig niya ang advice ni Attorney Panelo. I-contempt na kaagad yan. Ginagamit ni Matibag ang kanyang pagka-NBI director para takutin kayo o parang ganun Kasi
Yan po ang nababanggit kahapon sa Senado na parang, ano ba ito? Pananakot ba ito? O di gamitin nyo ang powers nyo dyan sa Senado. Pwede nyo i-contempt yan. Para pareho hindi marunong eh. Ano mo pa, pag-aaksayan mo ng panahon yun, i-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness. Kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinumpi na, hindi ka pumunta, contempt mo kagad yan. Hindi na dapat pinag-uusapan mo. Manifestation, keso tali mo pa yung sulat. I-file mo na lang, tapos ang usapan, huwag mo istorbehin ang direct examination o cross-examination ng proceeding today. Ganun dapat ang mga presiding officer. Kasi duda ako baka next month, kulong na itong si Alan Peter Cayetano Grabe itong administrasyon na ito. Ubusin nila. Pinag-aksaya nila ng panahon ng walang kakwenta-kwentang bagay. May rules na nga Pero yung sa isang regular court, Attorney Sal, hindi talaga pwedeng mag-request ang isang witness na maaga siya magpresenta ng kanyang testimonya. Basta, nakalagay sa rules, kung magpipresenta ka, na wala doon sa napag-usapan nyo, bigyan mo ng notice. Kaya, madali sabihin, hindi na dapat pinag-uusapan yan. Merong pre-trial, ilagay mo doon, sino mga testigo mo. Tapos, schedule naman ng court. Ito, ganito ang araw, para sa inyo ito, presenta niyo yan. Pag hindi kayo nagpresenta, wala na yan. Kalimutan nyo na. Ganun dapat katatag ang isang presiding officer. Kung marunong ka talaga, matatapos siya ng madalian nang hindi mo nilalabag ang karapatan. Ang nangyayari, nilalabag niyo yung pasensya ng taong bayan. Yung parang mga takot rin nanonood. si Chis Escudero kay Matibag. Nabubuisit sa inyo Yan na, Attorney Sal, kasi nga kahit sa social media napapansin mo kung halimbawa yung sa pagpresenta pala ng mga witnesses yung iba nga ayaw na makinig, nakikinig lang sila kapag meron ng parang mainit na pag-uusap or discussion in between for example yung cross-examination, Attorney Sal. Yung duration ng impeachment is napakahaba. So nagmungkahi si Senator Panfilo Lacson ng mga paraan upang mapabilis daw yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabilang nga ang pagpapahintulot na manatili sa Senado yung mga testigong nakatakdang humarap sa loob ng 1 linggo upang maiwasan yung pagkaantala ng pagdinig. Aniya, makatutulong daw ito upang mapabilis ang proseso habang napapanatili ang due process. Samantala, sinabi rin ni Presiding Officer, Senator Francis Escudero, na hindi na daw hinangad yung pagiging Presiding Officer na impeachment court at tinanggap lamang niya yung tungkulin bilang bahagi ng kanyang responsibilidad bilang senador. Yung sa part po na paikliin po yung duration ng impeachment, Attorney Sal, ano pong masasabi nyo dito? This is the type of faceless animated videos that helped us grow our channel 10 times in 2025. And we Cancel muna natin yan. Yan. Sige, magsalita ka. Play. Okay. Ano namang kinalaman dyan sa mga testigong patitirahan mo dyan para mabilis? Kahit saan nakatirahan, hindi bibilis ang proceeding. Alam niyo po ba kung bakit napakabagal? Sasabihin ko sa inyo, alam niyo kahapon, buti hindi ako sinusunod ng camera. Dahil hindi na ako nakaupo doon sa likod ng witness dahil late kami kaya doon ako sa tabi. I was falling asleep siguro 10 times over. Talagang sa tagal. Alam niyo ba kung bakit matagal? Ito, napapansin niyo ba yung abogado ng prosecution? Palibasa kasi, this is his first time to shoot at prominence. Pagkakataon na ito. Kaya, kung titingnan niyo ang direct examination niya, yung pwede niyang gawin sa 1 oras, ginagawa niyang 3 oras. 4. Bakit kanya? Ito bibigyan ko kayo ng example. Kasi, pag nagtanong siya, yung abogado ng prosecution, diba, tatanungin niya,
Ito concrete example to, yung ginawa niya kahapon. Sabi niya, you mentioned, sinabi mo na yung 4 na ahensya ng gobyerno ay nagbigay ng reaksyon sa mga ginawang pahayag ni Vice Presidente Inday Sara. Maaari bang sabihin mo sa amin kung anong mga ahensya ito? Di sinagot naman yung testigo. Yung pong Philippine National Police, PNP, yung CIDG, yung Office ng Communications, yung pong Department of Justice. Kaya 4. Tapos alam mo, sumunod yung tanong ganito. Sinabi mo na 4 na ahensya ang nagbigay ng reaksyon. Kagaya ng PNP, Philippine National Police, kagaya ng CIDG, sasabihin niya kung ano ibig sabihin nun. Yung ng Office of the Communication. Pagkatapos niya masabi, sasabihin niya, ang tanong ko sa iyo, anong sabi ng PNP sa reaction niya kay ganyan-ganyan? Sasabihan naman ng isa. Tapos, sinabi mo na ang reaksyon ng ganito, ng PNP ay ganito. Ano naman yung sumunod na ahensya? Ano naman ang reaksyon? Kung baga, inuulit niya po yung sinasabi ng testigo para tumagal yung camera nasa kanya. Palagi siya nasa screen. Kasi, kung ako po ang abogado, napakasimple lang ang tanong. Diba? Sasabihin mo ngayon, sinabi mo na may 4 na ahensya na nag-comment. Sabihin mo sa akin yung 4 na ahensya. Di sasabihin, 1, 2, 3, 4. Okay. Isa, anong unang sinabi ng unang binanggit mo ngayon siya? Pangalawa, ano yung pangalawa? Ano sinabi? Pangatlo, ano yung pangatlo? Yung pangapat. In just I think 2-3 minutes, tapos yun. Pero dahil sa style niya, abutin ka ng siyam-siyam. Ganun kung bakit nagtatagal. Hindi marunong itong ganun yan. Either hindi siya marunong na magtanong, dahil obvious naman hindi siya marunong. Niya, kasi pag veterano kang abogado, marunong ka nang magpaikli ng mga tanong mo, yung direct to the point. Pero siya, hindi ko alam kung talagang ganun kahina siyang abogado or marunong siya pero tinatagalan niya dahil pagkakataon na makita ang mukha niya sa telebisyon ng matagal. Kaya nagtatagal. Yan ang problema. Pangalawa, doon naman sa parte ng defense, okay yung mga batang defense. Kaya lang, dahil siguro bata pa rin, merong mga bagay na nasagot na, uulitin niya uli, di object naman yung isa. Kaya nagtatagal. Madalit sabi, pwedeng i-smooth yan kung number 1. Kailangan kasi doon sa pre-trial stage, nag-agree na kayo na mga bagay-bagay na kung hindi niyo naman lang kini-question, huwag ka na magpresenta ng ebidensya. Kagaya nga ng authenticity ng video, wala naman nagki-question doon. Pero 5 oras tayo nakinig just to authenticate. O dapat wala na yun Merong mga bagay na kailangan hindi mo na itanong dahil pwede mo namang aminin dahil kung hindi naman disputable. Ganun kaya ganun kabagal ang impeachment trial. Number 2, ano yung sinabi? Yung isa naman, sabi naman nung Escudero, hindi ko naman pinusto yan, Jesus. Kaya ka nga nandyan Kaya ka pumayag kasi nga may problema ka Naakusahan ka na kung ano-anong anomalya. At tatanggalin ka rin dyan, kukulong ka rin, kung hindi ka, mag-cooperate. Yan ang katotohanan dyan. Kaya naman pinagbububulan nyo pa kami. Malinaw yun Ayan nga. Sa tingin nyo rin po ba, Attorney Sal, isa rin yung pagiging presiding officer niya sa delay or kasi binibigyan niya parang ang nangyayari since nung last week pa ay puro siya yung parang binibigyan niya ng leeway yung mga lalo na yung mga prosecutor na magsalita. Kasama yon, hindi ba sinasabi ko sa kanya, hindi ba sinasabi na nga natin, sa halip na patigilin niya, pakinggan ko muna, saka ako magre-ruling, sus Mariosep. Palagi siyang ganun Pag nag-object, si Cheese Escudero. Patapusin mo natin, patapusin mo na. Hindi rin nga marunong Kaya talaga abutin tayo ng siyam-siyam. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala sa iba pang balita. So yan po ang patungkol po dyan sa Matibag na pwede naman i-contempt yan si Matibag. Dito naman,
sa pangalawang video, patungkol pa rin dito sa interview ni Attorney Panelo, lagi na itong binabanggit ni Attorney Sal Panelo na wala ngang grave threat, walang pagbabanta. Ito po yung explanation ni Attorney Panelo ha, paulit-ulit na lang tayo dito eh. Play. Wait muna, mag-a-ads pa si si Kupal. Yan, play. Saan ba ano nito? Wait muna. Puro haka-haka ang ginagawa Yan. nyo. Paano nyo sasabihin na merong talagang grave threats? Sinabi na nga ng abogado ninyo, si Presidential Legal Counsel, in really, pareho ng opinion ko. Walang threat sapagkat conditional. Walang grave threat from the grave as correctly described by DP Sara. Umarap nga ang ikalawang testigo ng prosekusyon sa ika-4 na araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin to sa report ni Sheena Torno. Sa ika-4 na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay pinagtibay ni Attorney Jeremy Lotok ang naunang pahayag at salaysay. Naunang testigo na si Senior Agent John Mark Calilong patungkol ito sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Yan ang sinabi ng dating hepe ng NBI Cybercrime Division na ngayon ay Regional Director na ng NBI BARM. Bata ito sa kanilang malalim na investigasyon sa online press conference ng BISE noong Oktubre at Nobyembre 2024. Iniisa-isa ni Prosecution Counsel Attorney Amado Ligutan ang mga nais silang mapatunayan sa pagharap ni Lotok bilang ikalawang testigo. Kabilang dito ang resulta ng investigasyon ng NBI na nagsasabing seryoso at totoo umano ang pagbabanta ng BISE. We considered several factors, Your Honor. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties. It's indicative of intent that the utterances was deliberately made of by the Vice President, and it really shows serious, actual, and real threat. Lumalabas din umano sa investigasyon nila na furious at fuming mad o nagpupuyo sa matinding galit si VP Sara na magbigay ito ng pahayag noong 2024 laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa iba pa. Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House. Sir. Iginit pa ni Lotok na may sapat umanong basihan upang masampahan ng criminal complaints ang BISE. Ayon sa kanilang investigasyon, may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para ireklamo si VP Sara ng grave threats at inciting to sedition. Gayunman, hindi nasagot ni Lotok ang ilang tanong ng mga setter judges. Kabilang dito ang pagtukoy sa muna'y kinontratang assassin ng BISE. Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala ko kaming ma-establish na validated information na confirmed. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. Opo. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo tong, sabi niyo, literal, itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, it's hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor.
nag-ads. Kwestiyon din ni Senator Judge Win Gatchalian ang umunoy kakulangan ng koordinasyon ng NBI sa iba pang intelligence agencies sa pagsisiyasat sa umano'y banta laban sa Pangulo. Hindi naman kumbinsido si Gatchalian sa naging paliwanag ni Lotoc. Meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito? I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force. At kasali kayo doon? Hindi po ako kasali, Your Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta to sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina ninyo yung source, dapat kasali kayo. Pero kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-imbestiga ng actual, yung kinontratang tao? At mayroon bang nakitang ganon? Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Maging si Cayetano ay pinuna rin ang hindi masagot na tanong kung bakit hindi nakipag-ugnayan ng NBI sa iba pang law enforcement at intelligence agencies. The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng husto. Hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your No, Honor. may you answer first. Did you talk to the CIDG? No, Your Honor. No. Paliwanag ni Lotoc na batay sa kanilang intelligence gathering sa NBI BARM, may umiiral umanong banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, ngunit hindi ito konektado kay VP Sara. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Bam Aquino ang defense panel kung malinaw bang itinatanggi ng kampo ni VP Sara ang mga alegasyong nakasaad sa Article 4 ng impeachment complaint. Tugon dyan ng depensa. We maintain our position that we denied it, Your Honor. Okay. It is there in our answer. Sa pag-adjourn ng Senate Impeachment Court sa ikaapat na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ay kwenesyon sa cross-examination ng defense team o ni Attorney Mark Villuan si Lotoc dahil sa discrepancy sa mga dokumento, partikular na ang affidavit of investigation na isinumite ng NBI sa Department of Justice dahil sa magkahiwalay o magkaibang petsa nito. Gayun din ang subpoena order na inilabas ng NBI para kay Vice President Sara Duterte para ipaharap dahil sa umano'y threat na natanggap naman ng Vice Presidente. Sa Martes ay pagpapatuloy ng defense team ang cross-examination kay Lotoc bago iharap ang panibagong testigo ng prosekusyon na si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Mula rito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayan nga, Attorney Sal. Ay, meron nagtatanong dito, Attorney Sal, sa ating mga viewer, si Sherwin Laude. Anong masasabi niyo, Attorney Sal, sa daming typographical error ng mga documents ng NBI at DOJ? Basta ito masasabi ko sa testigong yan. Another useless witness for the prosecution, but useful para sa defense. Kasi kung mapapansin nyo, narattle na siya ng gusto. Correct. Ang mga sagot niya ay lalong nagpapakita na hindi naman sila gumawa ng tunay na investigasyon. Correct. Diyan sa sinasabi nilang pagbabanta. At hindi rin sila gumawa ng investigasyon sa pagbabanta naman sa buhay ni Inday Sara. Madalas sabi, gaya na sinabi ko sa isang interview kahapon, how siya yung ginawa niyang investigasyon. Talagang ginawa lang nila yon, utos siya sa mga utak ng nasa likod ng impeachment. Correct. Another thing, kung napansin nyo, palagi evasive ang tanong niya, palagi siya wala akong personal knowledge. Ikaw nga nag-imbestiga. Tatanungin, ito ba, hindi niya binabasa yung mga attachment sa kanyang mga affidavit. Pagkatapos, yung pang yung determinasyon nila na di umano, kaya daw tunay na grave threat yun. Kasi unang-una daw, yung relasyon ng dalawa, masamang relasyon. Pangalawa daw, galit na galit daw siya. At saka pangatlo daw, vice presidente siya, hindi siya nagsisinungaling nung sinabi niya na nagkontrata siya. Ito to, ano bang klaseng mga katwiran yan? Unang-una, kaya na ulitin ko po yung sinabi ko kung bakit ganun ang payag ni Inday Sara. Nangangarib ang buhay niya. Inireklamo niya na noong pa yan, nagsisimula pa lang, nagre-reklamo na siya na may mga surveillance sa kanya, sinusundan siya sa tapat ng bahay.
Tapos tinanggalan pa siya ng security force. Ano pa? Pinag-initan. Una-una, yung tatay niya, pinakulong. Pagkatapos siya, ini-impeach. Pagkatapos yung kanyang chief of staff, pinakulong. Madalit sabi, naroon yung banta sa kanyang buhay at nakikita niyang clear na clear yon. So, nung inabutan ng sukdulan ang ginagawa sa kanya at sa kanyang mga kasama o kaalyado, pumutok na siya. Bakit siya pumutok? Kasi nga, yun ang trigger ng galit niya sa ginagawa sa kanya. Kaya, yung mga pahayag niya yun ay ang pagtawag, pagsumbong sa taong bayan ang ginagawa sa panganib sa kanyang buhay at nakikiusap siya kung po pwede, kung mangyari man na papatayin siya. Kasi yun naman ang predicate ng tanong ano bang gagawin natin ngayon? Inday Sara, BP Sara, nanganganib ang buhay mo. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala. Like sabi, sinasabi niya sa taong bayan, eto po, nanganganib ang buhay ko. Pag ako pinatay, etong tatlo ang pinaghihinalaan ko. Kaya, gawan niyo ng katarungan ng aking pagkamatay. Usigin niyo po itong mga ito. Giganti niyo ko. That's one purpose ng kanyang pahayag. Ano yung pangalawang purpose? Alam po ninyo. Pareho rin ang ama niya. Hindi ba yung ama niya? Wait mo na, nag-ads pa. Delete natin. Tinatakot siya mga kriminal. Natatakot naman, kaya hindi tinutuloy ang mga banta nila, mga pagnanakaw, pagpatay, pang-hold up, panggugulo. Ganon din ang ginawa ni Inday Sara. Maliban pa sa nagsusumbong siya sa taong bayan, natulungan siya. At the same time, nag-propaganda warfare din siya. Kung baga, sinasabi niya, papatayin niyo ako, papatayin ko rin kayo. Depensa yun sa sarili niya. Para, pag nagbabalak mong patayin siya, matatakot ka rin. Baka maunaan pa tayo nito, patayin tayo ng mga ito. Pero kung mapatayin natin ito, papatayin din tayo. Huwag na lang natin ituloy. Yun po dapat ang naging picture, pundasyon ng kanilang pag-iimbestiga. Hindi. Yung mga dapat nilang imbestigahan, hindi nila inimbestigahan. Unang-una, number one. Yung mga nagre-reklamo na di umano pinagbantahan, napapatayin sila, hindi naman nagsumbong. O walang affidavit complaint, yung tatlo. Ganyan ba? Kaseryoso? Tapos sabi pa nila, kasi ang tingin daw na nila, seryoso yung pagbabanta at maaaring lumikha ng gulo. Anong gulo? Merong bang nangyaring gulo mula nung nagsasalita si BP Inday Sara? Kasi sinasabi nila, we follow the dangerous tendency rule. Na yung mga pahayag na ganyan ay maaaring lumikha ng kaguluhan dito sa ating sambayanan. Bakit? Mula nung sinabi niya, kailan niya ba sinabi yan? Magdadalawang taon na nagkaroon. Wait muna. Puro haka ang ginagawa niyo. Paano niyo sasabihin na merong talagang grave threats? Sinabi na nga ng abogado ninyo, si Presidential Legal Counsel, in really, pareho ng opinion ko. Walang threat sapagkat conditional. Walang grave threat from the grave as correctly. Forward natin kasi na kanilang pag-iimbestiga. Hindi. Yung mga dapat nilang imbestigahan, hindi nila inimbestigahan. Magdadalawang taon na, nagkaroon ba ng gulo? Dahil doon sa mga salita ni Inday Sara, wala kang rally. Di ba nga, nirereklamo ka, wala na kayo, hindi kayo lumalabas ang kali. Labas lang kayo, 3 months after, saka mapayapa pa. Paano mo sasabihin? Tapos sabi niya, hindi, pag pinabayaan kasi natin yan, pati ibang tao, papatayin ko yung si ganito, papatayin. Puro haka ang ginagawa nyo. Malinaw po yung punto po ni Attorney Panelo. Puro haka-haka naman talaga. So, yung si Witness Lotok, yun parang
useless yun bilang witness ng prosecutors. Tapos, buti na lang, nandyan si Lotok para itong defense team ni Pipi Sara ay makapagbanat dito na very obvious na halata na itong napag-alaman dahil sa galing ng defense team ni Pipi Sara, nalaman po natin na wala naman talagang real investigation patungkol doon. Ginamit lang yan dyan para sa impeachment. So, ayan na. Mag-like at mag-share dito sa video natin sa mga nanonood. Ang inyong opinion po, isulat nyo lang yan sa comment section. Okay? Para babasa natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines.